Pinasura o ipinagpaliban ng Maynilad Water Services Incorporated ang kanilang nakaplanong 30 bilyong pesos planta ng tubig sa Teresa, Rizal. Sa halip, ililipat nila ang pasilidad na ito sa loob mismo ng kanilang concession area upang mas maging malapit sa mga consumer, makatipid sa gastos, at maiwasan ang pagkawala ng tubig bunsod ng mga TAGES o non-revenue water. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pansamantalang itinigil at ipinagpaliban ng Maynilad Water Services Incorporated ang pagpapatayo ng kanilang 30 billion pesos water treatment plant sa Teresa, Rizal. Sa halip na tuluyang kanselahin, ililipat, relocate, ang proyekto sa loob ng sarili nitong concession area upang mas maging mahusay ang operasyon nito. Ayon kay Maynilad Chief Operating Officer Jaime T. Lichauco at President Ramon Cito S. Fernandez, mas praktikal na itayo ang planta sa loob ng kanilang sariling network area, mas maiiwasan nito ang non-revenue water, NRW, o ang pagkasayang ng tubig dulot ng mga TAGES, leaks, at ilegal na koneksyon dahil mas maikli ang distansyang tatakbuhin ng supply. Ang pasilidad na ito ay orihinal na idinisenyo upang kumuha ng raw water mula sa itinatayong Kaliwa Dam, bagamat ililipat ng lokasyon, layunin pa rin itong seluhin ang supply mula sa dam kapag natapos ito. Ang planta ay may kakayahang mag-produce ng 300 milyong litro ng inuming tubig kada araw, 300 million liters per day o MLD, para sa mga consumer sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Sa kabuuang 30 bilyon pesos, tinatayang 10 bilyon pesos ang para sa mismong planta, habang 20 bilyon pesos naman ang gagamitin para sa paglalatag ng mga dambuhalang tubo, conveyance pipes. Inaasahang aabutin ng 3 hanggang 4 na taon ang pagtatayo ng relocated plant, sasabay ang pagtapos nito sa nakaraang target timeline para sa pagsisimula ng operasyon ng Kaliwa Dam. Samantala, ang kontrobersyal na proyekto ay patuloy na umuusad ngunit nakaranas ng pagbabago sa timeline at pagtaas ng budget, ayon sa pinakahuling ulat ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS. Inilipat ang target na pagtatapos ng buong dam sa taong 2028, malayo sa orihinal na plano na makumpleto ito ngayong 2026. Nasa humigit kumulang 26% hanggang 30% na ang kabuuang pisikal na pagsulong ng proyekto. Ito ang itinuturing na critical path o pinakamapanghamong bahagi ng proyekto, ang 27.7 km conveyance tunnel na nagmumula sa Teresa, Rizal patungong General Nakar, Quezon ay patuloy na hinuhukay gamit ang tunnel boring machine, TBM, target ng MWSS na matapos ang bahaging ito sa mga susunod na buwan. Kasalukuyan pang inaayos ng MWSS ang mga kinakailangang permit mula sa lokal na pamahalaan ng Infanta, Quezon, pati na rin ang endorsements mula sa Regional Development Council. Kasabay nito ang pag-aproba sa pagbabago ng saklaw, scope, ng proyekto at ang pagpapahaba ng bisa ng pautang, loan validity extension, mula sa Export-Import Bank of China na nagpopondo sa 85% ng proyekto. Ang Kaliwa Dam Project, New Centennial Water Source, ay isang proyektong pang-imprastruktura na nagkakahalaga ng 15.3 bilyon pesos, at pinopondohan sa pamamagitan ng pautang mula sa Export-Import Bank of China. Layunin itong mag-supply ng hanggang 600 milyong litro ng tubig kada araw upang mabawasan ang labis na pag-asa ng Metro Manila sa Angat Dam. Patuloy ang negosasyon at validation para sa relokasyon ng mga pamilyang katutubong Dam Agit Rementado na direktang maaapektuhan ng pagbaha ng reservoir.
Naninindigan ang mga environmental groups at ilang lokal na komunidad laban sa dam dahil sa banta ng permanenteng pagbaha sa halos kalahati ng barangay Daraitan sa Tanay, Rizal, pati na rin ang pagkasira ng mga protektadong bahagi ng Sierra Madre at tirahan ng mga endangered species. Kapag natapos ang 60-meter high concrete dam na ito, inaasahang makakapaghatid ito ng 600 milyong litro ng tubig kada araw, MLD, sa Metro Manila, Rizal, at Cavite. Layo nitong bawasan ng 70% na dependence ng Kalakhang, Maynila sa matandang Angat Dam upang maiwasan ang malawakang krisis sa tubig. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS, ang proyektong ito ay nakararanas ng ilang mga pagsasaayos sa schedule. Ang pagtatapos ng konstruksyon ng dam ay target sa huling bahagi ng taong 2026, at inaasahang magsisimulang mag-supply ng tubig sa mga kabahayan sa unang bahagi ng 2027, may mga bahagi rin ng konstruksyon, kabilang ang iba pang mga proseso, na inaasahang magpapatuloy hanggang sa taong 2028. Samantala, nakararanas ang ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na mga lalawigan ng water interruption ngayong taon. Ito ay sanhi ng mga naka-schedule na network maintenance, leak repairs, at pagpapanatili ng supply sa iba't ibang water concession areas. Ang mga concessionaire tulad ng Maynilad Water Services at Manila Water Company ay regular na nagsasagawa ng emergency leak repairs, paglilinis ng mga tubo, at maintenance. May babala mula sa MWSS, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, na maaaring magkaroon ng rotational interruptions kung sakaling magtuloy-tuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam.